magiging tarakli. Pinagpapaliwanag ng LTO ang dalawang motoristang nag-viral matapos magsuntukan sa Cainta, Rizal. Lumabas sa investigasyon na paso na pala ang rehistro ng isa sa mga sasakyan. Saksi si Dano Tingkungko. May hawak pang pamalo ang isa sa mga motorista sa away kalsadang ito na nag-viral na online. Halos mahubad na ang pang-itaas ng lalaki habang sinisigawan ng kaaway niya hanggang sa bagsak! Bagsak! inunahan pa siya ng sapak ng motoristang nakaputi. Tuluyan ng naagaw ang pamalo ng lalaki saka nagpakawala ng suntok sa kaalitan. Wala ka mali! Angas mo eh! Kalaunan lumayo na sila sa isa't isa pero mula sa malayo tila may sumigaw. Muling nagpalitan ng suntok ang dalawa. Nagkahabulan hanggang sa natumba ang lalaking halos mahubad ang pang-itaas. Bagsak si tropo. Nagtitrip yan kanina pa. Kuha yan sa Cainta, Rizal, bandang alas 3 ng hapon kahapon. Kwento ng uploader, sa Cainta Junction pa lang mainit na ang nasuntok na driver. Umiwas po yung nakaputi, gumilid po sa gas station. Nung nakita po nung nakaubad na gumilid sa gas station, huminto rin po yung nakaubad. Kumuha po siya ng kargada niya is baseball bat. Ayon sa uploader, hinampas umano ng driver ang sasakyan ng nakaputi. Doon na huminto at bumaba ang driver at nauwi na sa suntukan. Hindi naman iniwan ng nakaputi ang kanya nakasuntukan. Pumasok po siya ng alanganin eh. Binusinahan lang siya. Siyempre nasa kalsada po tayo, normal po yung mga ganong-ganon. Oo nga po. Binusinahan siya. Minasama niya po yun. Doon na po nag-umpit ang ginigit-git niya po si nakaputi. Hanggang gumilid yung nakaputi sa isang gilid lang po sa kalsada. Ang insidenteng yan nakaabot na sa Land Transportation Office o LTO. Nag-issue ng show cause order para sa dalawang driver para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat matanggalan ng lisensya. Bukod kasi sa nakaapekto umano sa trapiko, may mapaminsalang bagay ang isa sa mga driver. Lumabas din daw sa investigasyon na paso na ang rehistro ng isa sa mga sasakyan na sangkot sa gulo. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, suspendido muna ng 70 araw ang kanilang mga lisensya. Ayon sa Cainta Police, nagkaayos na ang magkabilang panig at wala nang inihaing anumang reklamo sa kanilang tanggapan. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko ang inyong saksi. Nauwi po sa habulan ng pagsita sa isang van sa Cannon Road sa Baguio City. Imbes na huminto, humarurot at nag-counterflow ang van na isinumbong sa mga otoridad dahil umano sa pangarera at pakikipag-gitgitan sa isa pang van. Naharang din ito kalaunan pero binangga muna nito ang sasakyan ng LTO bago tuluyang napahinto. Doon napag-alaman na may 8 palang sakay ang van. Kabilang na ang isang minor de edad. Nadiskubre rin na walang lisensya ang driver at kolorum ang gamit nitong van. Na-inquest na ang driver sa reklamong resistance and disobedience to a person in authority. Ay sa driver, natakot siya kaya nagdire-diretso sa pagmamaneho. 2 impeachment complaint ang magkasunod na inihain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ipinaliwanag ng ilang complainant kung bakit ngayon nila inihain ang impeachment complaint. Gayong February 6, ang unang inanunsyong pagtatapos ng 1-year bar sa paghahain ng reklamo. Saksi si Bernadette Reyes. 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain sa House Secretary General ngayong unang Lunes ng Pebrero. Unang naghain ng iba't ibang progresibong grupo na inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang ground for impeachment. Dahil sa abusado umanong paghawak sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds mula December 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Kabilang dito ang pagwaldas umano ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw noong December 2022. Mahigit 73 million pesos ng pondong ito inisyuhan ng Notice of Disallowance ng COA.
Ayon pa sa reklamo, inutos umano ni Duterte sa kanyang staff na gumawa ng mga di makatotohanang accomplishment report na suportado ng gawa-gawang liquidation reports at mga pineking dokumento. Ipinunto ang mahigit 2,000 acknowledgement receipt na nakitaan umano ng irregularidad gaya ng pirma ng isang Mary Grace Piatos na ayon sa PSA walang record ng kapanganakan, kasal o pagkamatay. We expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na nauntyami. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Makalipas lamang ang mahigit kalahating oras, panibagong impeachment complaint naman ang hinain laban sa Vice-Presidente. Kabilang sa mga petitioners nito ang ilang individual at mga civil society at religious groups. Kabilang dito sina Kiko Aquino D, apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senator Ninoy Aquino, dating Peace Secretary Ging Deles at Father Flavie Villanueva. Kabilang sa grounds ang pag-amin umano ng bise na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Maling paggamit umano ng confidential funds at pamamahagi ng monetary gift sa mga opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Gayon din ang pagkamal ng di maipaliwanag na yaman at hindi pagdeklara ng buong yaman sa kanyang SALN. At iba pang high crimes kabilang na ang murder at conspiracy to commit murder, kung saan isinasangkot si Vice President Duterte sa extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Halos pareho nga po yung laman, given that hindi nga nag-decide yung Supreme Court tungkol sa nilalaman ng kaso. No? Ang konting karagdagan lang po na informasyon dito yung statements ni Madriaga. We've added that as to in the discussion on yung case ng confidential funds. There's always a chance that we will be able, that the House will be able again to get enough signatures, that is the 1/3, para yun na rin ang magiging resolution and articles of impeachment that can be transmitted to the Senate. Sa pahayag ni Attorney Michael Poa ng defense team ng Vice-Presidente, sinabi nitong hindi na nila ikinagulat ang paghahain ng impeachment complaints. Handa raw silang harapin ang mga aligasyon sa pamamagitan ng tamang proseso sa ilalim ng konstitusyon. Kumpiyansa raw silang mapapakita ng patas na review na walang basehan ng mga akusasyon. Sa desisyon ng Korte Suprema noong July 2025, sinabi nitong walang impeachment proceedings na pwedeng simulan sa Kongreso bago ang February 6, 2026. Pero bakit ngayon pa lang may mga naghain na? Sa desisyon noong Hulyo, itinuturing ng archived o dismissed ang 3 impeachment complaint noong February 5, 2025. Ito ang naging batayan para sabihing February 6 pa pwedeng maghain ng impeachment complaint alinsunod sa 1-year bar rule. Pero sa desisyon ng Supreme Court nitong Enero, walang nabanggit na February 6. Sa desisyon, sinabing binilang dapat ang 10 session days mula sa paghahain at pag-endorso sa unang impeachment complaint noong December 2, 2024. Ibig sabihin, may hanggang January 14, 2025 ang Kamara para ilagay ito sa kanilang order of business. January 15, nag-lapse ang 1-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15. So we're following the Supreme Court decision. Dito sa recent resolution of the Supreme Court denying the motion for reconsideration of the House of Representatives, it was implied na yung first impeachment complaint that was filed on December 2 of 2024 was deemed initiated for failure of the House to take action within the period of 10 session days. So counting from December 2, 2024, yung 10 session days niya was until January 14 of 2025. In other words, January 15, 2026, nag-lapse na ang 1-year prohibition period.
Pero may kalituhan pa rin ang ilang kongresista. Even myself is confused. Alin yung susundin natin? Is it the February 6, 2026 na nasa original decision? Or is it the January 15, 2026, which was implied in the recent resolution? Tingin ng ilang kongresista, mauuwi ito sa panibagong pagdulog sa korte. Pagka the referral is on the 6th of Feb onwards, tingin ko wala ho tayong magiging problema dito. So people can file any complaint from today up until the 6th. No? Sinisika pa namin makuha ang panig ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Itutuloy bukas ng House Committee on Justice ang deliberasyon sa dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagdinig kanina ay dineklarang sufficient in form ang dalawang reklamo. Saksi si Tina Panganiban Perez. Pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, betrayal of public trust, yan ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ito ang dahilan kung bakit dapat siyang ma-impeach. Tinalakay sa deliberasyon ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inalam kung sufficient informed ba ang mga ito. Bilang kinatawan ng mamayang Pilipino at bilang House Deputy Minority Leader, humaharap tayo ngayon para sa konstitusyonal na proseso sa pananagutan ng mataas na opisyal ng bansa, na ngayon ay may alegasyon ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Para matukoy kung sufficient informed, dapat nasunod nito ang mga itinakdang porma ng reklamo tulad ng wastong verification, pirma at iba pa. Unang pinagbotohan ng reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain, the Chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form. May mga kumwestiyon naman sa reklamong inihain ni dating Gabriela Party List Representative Lisa Masa at iba pa at inendorso ng Makabayan Bloc. If you read the complaint, it is not a verification after the complaint but a jurat. It says subscribe and sworn to. This is not the verification that is required under the Constitution, under our rules. There's no statement here about a verified complaint. There is a verification page. There's no notarization. No notarization of the verification itself. Sinuspindi pa ang deliberasyon para makumpara ng mga kongresista ang mga kopya nila ng reklamo at ng pagbotohan. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the Chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Pumalag dito si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante. It is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues, that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. Tinapos na rin naman noon ang deliberasyon. Bukas ipagpapatuloy ang deliberasyon ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo. Ang sentro ng talakayan, ang sufficiency and substance ng mga reklamo. Pag sinabi po nating substance, dapat yun pong mga isinulat nila doon na pagkakamali ng impeachable official. They must constitute the offense, which is the ground for impeachment. Ang tanong, ito bang pagkakamaling ito
ito ho ba ay impeachable offense? Ang Malacanang naman, sinabing ginagalang nila ang proseso. So that's the process. We have to respect that. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang proyektong pang-infrastruktura na ininspeksyon niya sa Samar. Kabilang po dito ang bahagi ng Maharlika Highway na tadtad ng butas at lubak. Saksi si Darlene Kai. Puno ng butas, lubak at putik ang bahagi ng Maharlika Highway sa Samar ng daanan ni Public Works Secretary Vince Dizon. Kinailangan patuloy magdahan-dahan sa pagbagtas sa kalsada. May parte pang isang lane lang ang nadaraanan kaya stop-and-go scheme ang sistema. Ito na yung sinasabi sa atin na isa sa mga pinakasamang segments ng buong daang Maharlika. So yun nga, na-experience natin. Talagang hindi na nga highway, dirt road, magagang halos. Ang gagawin ng mga butas, ang takbo natin, halos 5 kilometers an hour siguro. Hindi lang takaw disgrasya, nagdudulot din ng traffic ang ilang dekada na umanong problema ng ilang taga-Samar dahil sa pangit na kalsada. Every time na umuwi kami, instead na mapadali yung biyahe namin, mas napapatagal dahil nag-iingat kami dahil sa lubak-lubak na daanan. Kasi tuwing uwi na lang po namin, parang may binabaklas lagi sila sa daanan. Tapos pagkatapos nun, iiwan na lang din po nila. Mahigit 200 kilometro ng Maharlika Highway ang nasa Samar ayon sa provincial government. Kaya hinihiling nilang akma sana para sa lugar ang disenyo at materyales sa gagamitin para sa rehabilitation ng highway. Nasamahan po natin nung drainage system. Kasi the last time po na nakita ho namin yung design na ginawa, as what I heard, Dubai design ho ang ginamit. And we all know na yung Dubai, once a year lang ho, inuulan or twice a year. Dito ho sa amin, wet and very wet po ang situation. So we're hoping po na maayos po talaga to. As to the road right of way problem, especially dun sa mga nag-encroach, rest assured po, Sec, natutulong ho kami sa province para mas ma-fast track. Mahigit 3,500 kilometro ang Maharlika Highway na bumabagtas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero sa tansya ni Public Works Secretary Vince Dizon, 30% lang ng Maharlika Highway ang sira. Ang problema mo dun sa 30%, marami doon sirang-sira. No? So yun ang, at every year nasisira, yun ang problema. Kailangan ayusin na natin to ng tama. Tama si Governor, pati yung drainage. Kasi ang number 1 kaaway ng kalsada, tubig. Yun ang number 1 kaaway. Kung walang drainage o sira ang drainage o barado ang drainage, talagang masisira ang kanyo. Sa pag-iinspeksyon ni Dizon sa ibang infrastructure projects sa Samar, ikinadismaya niya ang inabutan sa construction ng Calbayog Coastal Bypass Road na sinimulan noon pang 2019. Hindi raw kasi kumuha ng official clearance ang District Engineer sa Philippine Ports Authority para sa pagtatayo ng bypass road na dadaan sa Calbayog Port. Una, alamin ko muna bakit hindi sila sumunod sa proseso. Was it merely a oversight or negligence? But what's important is at least hindi na madidelay yung proyekto. Kasi yun ang, and wala nang dagdag na pondo pang kailangan ilagay. Bukod sa mga nagpapatuloy na investigasyon at pagbuo ng mga kaso sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno, mahalaga rin daw na masigurong tuloy-tuloy na masasaayos at matatapos yung mga infrastructure projects na kailangan ng mga mamamayan. Tulad na lang nitong nasirang Gandara Bridge sa Samar. Pinabibilisan na rin ni Dizon ang paggawa sa Gandara Bridge na nasira noon pang 2020. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagbabayad sa mga kontraktor na maayos na ginawa ang kanilang mga proyekto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iniutos ito ng Pangulo dahil anya, kung mabilis ang proseso ng bayad, mas maayos na trabaho ang maibibigay. Layon daw ng direktiba na mapatibay ang koordinasyon ng national at local government units, partikular sa pangangasiwa ng mga infrastructure project, gayon din ang pagpapalakas sa ekonomiya at pagtitiyak na mararamdaman ng taong bayan ang benepisyo mula sa mga proyekto.
Sa tindi ng lamig, nagyelo na ang mga alon sa isang ilog sa Poland. Yan po ang Vistula River na ilang linggo nang nakakaranas ng mababang temperatura. Nagyelo rin ang ilang bahagi ng karugtong nitong Baltic Sea. Sa Ontario, Canada naman, may halo ring yelo ang bumabagsak na tubig sa Niagara Falls. Manigas na rin dahil sa yelo ang mga puno pati ng ilang bahagi ng talon. Sa kabila po niyan, tuloy ang pagdagsa ng mga turista. Not today, wala pa raw sapat na numero para magpalit ng liderato sa Senado ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon sa Senador, may mga pag-uusap lalo't may ilang hindi raw masaya sa direksyon ng Senado. Not today. It's rumors until it's there, diba? There's always discussion. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan o yung 13 hindi present. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, wala siyang nababalitang kudeta. Having change ng leadership, may chance ba? Sa tingin nyo ngayon? I doubt it, but you know, sanay ako dito eh. I serve with the pleasure of my colleagues. May katamtamang tsansa na maging bagyo ang binabantayang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Huli itong namataan 1,395 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At sakaling maging bagyo, tatawagin itong Basyang. Wala pa itong epekto sa bansa. Sa ngayon, shear line at amihan ang umiiral sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, mataas ang tsansa ng ulan sa Palawan, Negros Island Region, Central at Eastern Visayas at Caraga. May mga kalat-kalat na ulan din sa Northern at Central Luzon. At mas marami nang uulanin sa halos buong Visayas at Mindanao pagsapit ng hapon. Sa Metro Manila, bukod sa bahagya pa rin paglamig ng panahon dahil sa amihan, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng pag-ulan. Channeling his inner Sangre Adamus, ang atake ng isang bata sa Cebu. Habang nakatayo sa seawall, tila sumusunod sa kanyang tubig sa bawat pag-angat ang kanyang kamay. Sa lakas ng alon, natumba si Lance pero ligtas naman ang bata ayon kay Hughes Cooper Kyle. Para bang totoong tagapangalaga ng brilyante ng tubig. At biro pa ng mga netizens sa lakas daw ng kapangyarihan niya, pati siya ay natumba. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.